Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggan ang mga pagbasa at ating iakma sa panahon natin ngayon, ito'y malagay natin sa konteksto na napapanahon ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi lamang para sa mga taong mahina at nagkakasala, kundi para din sa mga tao na ang tingin sa sarili mataas at ang tingin sa kanila ay sa kanilang sarili sila ay makatwiran at nakakahigit sa ibang tao. Sa panahon natin ngayon na ang ating bansa ay punong-puno ng alitan sapagkat may mga tao na ang tingin ay mas mataas sila kaysa sa iba. At meron naman mga tao na sinasabing dapat ay makulong dahil sa kanilang ginawang kasalanan. Kung kaya at maaaring natin na sumisigaw ang marami ng katarungan at sumisigaw sila na ikulong yung mga dapat managot sa kanilang ginawang korupsyon. Mga kapatid, siguro po marami sa atin ang gusto na magkaroon ng tunay na katarungan sa pamamagitan na makakita tayo ng mga taong dapat makulong para sa kanilang ginawang kasalanan ng pandarambong o dili kaya ay pagnanakaw. Ngunit sinasabi na pinapayag sa atin ng ating narinig na Ebanghelyo na hindi sapat at hindi dapat natin tingnan na higit na makasalanan yung taong gumawa ng mga kahinaan at pagkukulang, kundi bagkos tingnan muna natin ang ating sarili. Baka sumisigaw tayo ng katarungan pero hindi naman tayo nagiging makatarungan sa ating sarili at sa ating kapwa. Sumisigaw tayo na dapat ikulong yung mga taong naging makasalanan. Pero tayo naman ay gumagawa din ng ating mga kahinaan at ng ating mga kasalanan. May mga tao na sinasabing nagnakaw ng buwis na ating mga tao. Pero tayo din naman, kuminsan, umiiwas tayo na magbayad ng buwis sa tamang pamamaraan. Kung kaya't kahit maliit ang ating nagawang pangungupit sa ating buwis o sa ating dapat ibayad, ay ito din ay hindi nagiging makatarungan para sa ating bayan. Kaya malaki man o maliit ang ating ginawang kahinaan at malaki man o maliit ang ating nagawang mga kasalanan, ito'y kasalanan pa rin na dapat nating itama at iayos sa ating pamumuhay. Kung kaya't yung dalawang tao na sinasabi sa Ebanghelyo ay mga tao na kumakatawan sa ugali at uri natin mga tao. Yung isa ay Pariseo na ang tingin sa sarili mataas, ang tingin sa sarili siyang malinis, ang tingin sa sarili nakakaungos sa kabutihan. Pero nagkakamali siya sapagkat mentras niya itinataas ang kanyang sarili, ay nagiging mababa naman siya sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Huwag natin hintayin
na tayo bumagsak dahil tayo nagpapakataas. Kundi bagkos, lagi nating itama yung ating mga kamalian sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung kaya huwag nating hamakin ng mga maniliit na mga tao, kundi bagkos, tulungan natin sila na makaahon sa kanilang kahinaan, sa kanilang mga kasalanan, at maging tama ang kanilang landas at tinatahak patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po, huwag natin kalilimutan ang antas ng ating kalalagayan. Tayo ba'y nasa taas o tayo nasa ibaba? Kung tayo nasa taas, tulungan natin yung mga nasa ibaba. At kung tayo nasa ibaba, abot natin yung ating mga kamay para tayo maitaas ng ating kapwa at ng ating Panginoon. Amen.